Mga kababayan ng sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is June 17, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Primer Group of Company sa may Malate po ito, Leon Gunte Street, Malate, Manila. At dadalhin po natin sa may Negros Street, corner ng Luzon Avenue, Barangay 567, Sampaloc, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya mante po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po kasi ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private, manyan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakakuha na po natin sila. Magaling tayo ng mga nagbabagang balitang talamayan habang tayo papunta doon sa ating pickup area. Continue for 300 meters, then you will arrive at your destination. Head northwest on Leon Ginto Street, then in 300 meters, you will arrive at your destination. In 200 meters, you will arrive at your destination. Layo-layo pa. Nandito siya. Nandito ako. You have arrived at your destination. Hello po, good evening po. Ma'am Eileen po. Eileen Pito. Bago natin kausapin si Major Philippines, ang ating idol partner, i-announce ko lang ito kasi may mga kumakalat palang kumbaga parang fake news partner, ano? Yung nangyaring encuentro dyan sa Calatrava, Negros Occidental, may mga kumakalat pala na meron daw nasawi na mga Arriving in 29 minutes, 8:52 p.m. This route is toll free. Police Regional Office, Negros Island Region partner. Kaya dinedeny nila yung social media reports na may mga personnel ng In 100 meters, turn right at the traffic light. na may casualty raw. Yun ang sinabi doon sa mga postcards na kumakalat eh. Sa isang pahayag partner ni Brigadier General Romano Cardino, ang sabi niya false tsaka misleading ito. Kasi partner siya may mga kaanak yung RMFB eh. Oo. Hindi mag-aalala, doon naka-assign na kaanak ko. So, ang sinasabi partner ay noong June 14, umano nangyari yun eh. Meron silang nirespondihan itong first platoon tsaka second maneuver company. As of reporting kanina ito, sabi ni General Cardino, as of reporting, all members of the first platoon, second maneuver company, RMFB, NIR have been accounted for and safe. Yun ang sabi, partner, safe sila. No reported injuries or casualties on the go. Pinapaka... Sobrang kabaliktaran
mga kumakalat ng fake news. Oo, kaya ang mangyayari partner, yung mga post na iyon ay ipo-forward ng region sa Regional Anti-Cyber Threat Unit. Siyempre, ipapacheck partner. Alright. Ano sinasabi ko natin mga kapamilya, iwas-iwas ho sa agad-agad pag-share. Kasi ito mo, yung may mga kapamilya yung mga doon, naka-assign doon, di ba? Eh, kung mag-alala bigla yun, eh, ano mangyayari sinasabi natin eh, ha? Sandali lang po kay Medved ko sa'yo to. Si dati kong cameraman, si Danny Piedad. Okay, nanonood part. Matira ko. Binabati kita, Danny Piedad. Mag-iingat ka palagi. Hindi ko pa natitikman yung sinasabi kong kaping napakasarap. Sali ako po sa kaping napakasarap. Hinahintay namin. Pinita ko na kay partner Marlin. Anyway, ay nasa linya na po natin si Police Major Philippines, tagapagsalita po at hepe ng Public Information Office ng Manila Police District. Ano ba pag-uusapan, partner? Ito po yung kaninang pag-uusapan namin dalawa na patungkol po doon sa isang delivery rider na nanggahasa ng kanyang pinsan dyan po sa Maynila. Magandang gabi po, Major Philippines. Marlene po, Chef Spot Report. Yes, Marlene, isang mapagpala na masyadong gabi sa inyo. Ito mga nakalagay kayo sa inyong programa ngayon. Oo. Major, bigyan niyo nga ho kami ng impormasyon, detalye. Ano po ba nangyari dito? Paano nagkaroon na isang food delivery rider ang nanggahasa ng kanyang sariling pinsan? Continue straight at the first traffic light. Then, in 100 meters, keep right at the full. Ang istad nila dito na si Ayat po. Ginawa niya yung krimen nung March lang ngayong taon kung saan nga ang biktima niya rito ay pinsan niya. At malaman natin na ginawa niya yung krimen dito sa tinutuloy na pinsan niya sa Pasay City. At under influence siya ng alak doon, ginawa niya. At nung naisasatuparan niya yung kanyang patamang balak, yung kanya namang pinsan ay nagreklamo sa kanya. At nung lumabas na yung mandamiento de arresto, walang sila na pagkakataon yung ating mga operatiba ng Malate Police Station, nagkaroon sila ng validation. At nung malaman nga na nandun siya, sa kanyang siguro yan dito sa may isang apartment din sa may Malate, Manila. Yung isa ng mga operatiba natin. Enter right most lane, then in 80 meters, keep right at the full onto Carino Avenue to Tuman Avenue. Oo, Major, anong dahilan ng suspect? Bakit daw niya nagawa yung pangahalin doon sa kanyang pinsan? Continue straight at this traffic light. At nang hindi ka nagpagkat dito, nakita naman natin na itong kanyang biktima ay Continue for 1 kilometer, then keep left at the full onto Carino Avenue. Palagi tayo magkakaroon ng pag-iingat at unang-una rin mga pagkaito mga pangyayari at panawagin po sa ating mga kababayan na dun sa mga pangyayari encounter kayo o makaka-experience sa mga ganito di magbigyan lang yung Continue straight at this traffic light. kung may report dito sa otoridad na nakita naman natin sa isang kayo walang reklamo dito sa tao ito at walang Sir Marlene Sir Jen walang kwentang chance na report dito sa tao. Oo nga eh, may sinabi pala yung Major, dahil nga sa dinakain, may dito sa report na binabasa namin, sabi mismo ng suspect, wala silang relasyon, pero may connection. Kumbaga, kung may problema siya, inaano ko, inasabi. Tapos kung may problema din ako, kinocomfort niya rin ako. Pero may boundary, sir. Sabi niya, sana sir, patawarin ako ng Diyos sa nangyari siya. Eh, yun nga lang talagang May boundary pala eh. Bakit Paano umabot sa sila pala gano'n? Major, kung alam niyo, paano sila naging magpinsan? Sa nanay, sa tatay, paano? Hindi ko lang alam yung exacto Sir Jeff, pero ang base lang dito sa nakita kong report na sila ay may referral talaga magpinsan talaga itong dalawa na ito. Ano to? At tinatanungan natin ano yung project boundary mo yun. At medyo, ano ba yun? Ano ba yung status na yun? Ang dati dito, lahat ng bagay na sabi nga natin, alam natin na hindi man magreklamo yung ating biktima dito kung walang katotohanan dito. At sabi nga natin, ay magbigay ng pulisya yung nangyari sa kanya. Major, paano nakapasok yung suspect para din sa bahay ng pinsan ng biktima? Ano po, magkasama sila sa bahay? Continue straight at this traffic light. Ay, saan nag-iikot bago mangyari yung crime? What set of investigation? Kasi nga sila na malapit na talaga sila sa isa't isa kasi nga magpinsan sila at pangalawa alam niya kami sinutuloy na rin sa kanya pinsan na ito. At
makapasok sa tinutuloyan ng kanyang pinsan sa kaya Pasay City. Pero ano, At nagawa niya nga yung krimen. pero medyo ano to, magkakasbahay ba sila? Right after mag-inom, sinadya ba talaga ni suspect na puntahan si victim? Ano po ang lumalabas sa investigation? Intentional. Masalamig kasi naman ito, kung mapapansin mo yung Pasay City, at dyan Malate, magka-team na dito eh. May bawat nakatuloy nga niya dyan sa may, sa Dinamunatay dyan sa Malate Police Station. So, mautirihan lang yan sa Maynila at Pasay. So, yung dati dito, alam natin talaga malapit nila dahil alam naman nung ating yung kanyang pinsan. At yun nga, hindi natin maintindihan bakit nagawa niya ito. Ito sa kanyang pinsan at yun ang hindi katanggap-tanggap. Pero may previous record ba tong suspect ka, Major? May kinarap na ba siya reklamo before? Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, keep left. Alam mo, Major, naalala ko tuloy yung bata, hindi ba? Sa ano bang station yun? Station 6 yun eh. Ano yun? Saan nga ba yung Major? Yung bata, partner, may dala sulat. Ay, oo. Saan nga ang station? O ano nga ang status na Major? Ano na ba? Nakasutas mo? In 200 meters, keep left at the Water Avenue. Pero kamusta sir yung biktima? Nabigyan na po ba siya ng psychological intervention sa trauma na sanapan niya dun sa nangyari? Yung binabanggit mo, mamali yung bata, tama ba ako? Opo. Oo naman, dahil naman ang ginagawa ng ating mga ayun na particular yung ating DSWD, mga social worker natin, hindi naman nagpupula pagdating sa ganyan. At ganoon din naman yung ating women and children concern na section, na issue na yun, may mga ginagawa din sila na intervention. Kasama Continue yung for mga 1 social kilometer, then make a Di ba side sa right kaso onto naman, the balik 8 tayo tracks dito, avenue towards Major, Santa Mesa, 25 CM years old ho rectum. yung victim eh, no? Tapos 28 naman yung suspect. Justice mo, ito ho ay kailangan din ho ng counseling, ano? Di ba? Possible na sa legal naman itong ating biktima dito. Kalimitan naman talaga pag mga ganyan mga kaso. Kaya Opo. nagiging vigilant tayo dyan sa mga ganyan. At mapapansin mo nga pagdating na ng nag-handle sa ganyan, yung ating women and children concern na section. Sa part na din natin, kung mapapansin mo, wala tayong mga binabanggit na anong mga pangalan nito. Kung makapagbanggit man tayo yung mga ayaw lang para maprotektan na natin yung poster. Ayun. Teka, Major, i-discuss na rin ho namin ito sa ibang topic naman ho. Meron ho palang na-arresto na 5 vendor ho sa Quiapo. Dahil ho nahulihan ng mga expired na pagkain. Pambihira naman ho ito mga ito. Anong detalye nito, Major Ines? Wala akong Continue straight at this traffic light. lang yung kanina na dahil nila mayor at natama rin yung tempo ng smart po nga dyan at dahil nga nabibigyan na mabala na maging mapanurin tayo dun sa mga binibigyan natin at mawala din syempre dun sa mga nagbibenta nitong mga produktong ito. Actually, ang sinasabi nga ng aming ama na alas na Maynila at ang delikado dito. Kasi nga kung expired na ito tapos ibibenta pa natin sa ating mga kababayan, para kung provision natin yung malutugan itong ating mga kababayan dito sa Maynila. At hindi lamang yung lugar na yun, dinadayo talaga yun ng mga mamimili itong lugar ng Quiapo area. Kaya nga, bay, syempre, napakadelikado ng partner. Oo. No? Di ba, Major, ito bilang yung Quiapo talaga sa regularly na minomonitor, pinapatrol ng MPD, ng mga pulis. Sakop pa po ba yan ng jurisdiction ng MPD na i-double check din kung ito bang mga, makapagtulungan ba sa DTI, kung ito bang mga binibenta nila ay expired o hindi, o legal o hindi. Ano ho ang ng MPD dito? Wala ka na, Mamalit, tama kayo doon. At syempre, katulad, sabi nga natin, kailangan din natin ang tulong ng ating mga kababayan. Pag meron kayo na napansin o kaya
nalalamang mga ganito, ipagbigay alam niyo agad sa otoridad. Nakarami ng tao sa lungsod ng Maynila, Macarlin at Sergeant, alam, mahigit 2 milyon yan. At kung ilisipit-balikan natin, kung meron tayo nakikita na mga ganyan na mga illegal activities at pinababayaan natin, sabi nga natin na hindi lang possible na mabiktima yung mga kababayan natin, maaaring kabagalan natin ang makabili niyan at magkaroon na sila ng problema sa kalusugan. Kaya pakiusap natin na sabi nga natin ang pagsugpo sa krimen, everybody's concerned, di ba? Dapat may pakialam ka. Dapat may pakialam ka. Oo, at saka ang mas matindi ho kasi dito, Major, meron silang mga gamit na pagpalit at pinapalitan yung expiration Naku, mahirap Kaya, kumbaga may deception di ba? May ganun may delikado naman ho ito sa ating mga kababayan kung makakain ka ng expired, Diyos Mariosep. Tama ka doon, Sir Jeff. Kaya ang sabi natin na pinapaigtipan natin yung pangangalan natin, yung ating mga intelligence operatives natin, yung sharing of information, napakahalaga yan. At siyempre, hindi lang basta-basta natin nakukuha yan ng tayo-tayo lang. Dito may mga tulong talaga ng ating mga format, yung mga tao na may concern, tinutulungan din tayo yan. Kaya nakakakuha tayo ng mga ganitong mga informasyon. At unang-una, kung mapapadali, mahirap naman talaga pamonitor yan. Katulad ng pinagsin po, pinapalitan yung mga creative TV. Siyempre, hindi naman ang pulis para i-check natin lahat ng mga paninda doon at tingnan natin. Siyempre, may ahensya ng gobyerno na talagang sila ang nakatutok dyan at nakatutok dyan. Pero po, nandun yung Manila Police District para palakasin natin yung presensya ng ating mga kapulisan. Makaramdam na kapanadagan yung ating mga kababayan dito sa Luzon na Maynila. Pinaka-importante dyan, Major, bili ka doon sa may resibo, di ba? Correct. Para in case may habol ka, may habol ka doon sa mga supermarket na may resibo, wag kung saan ka bibili talaga, Major. Siyempre, pagkain ng pamilya. Tama ka dyan, Sir Jeff. Basta ako naman maging mapagpasya din tayo kung nakita naman natin yung presyo na makapagka doon sa regular pricing na yung magpunta ka na. Merong something dyan. Alam pa natin kung yung regular price na ay napakalayo din sa bibili natin. Ay alam natin may merong something na problema itong produkto binibili natin. Kaduda-duda na, partner. Huwag na subukan. Huwag niyong kumbaga i-risk yan. Di ba, Major, lalo kung kakain niya, misis mo, anak ko, mga anak ko. Kaso, Major, kasi sakto pa sa partner sa pag nag-iikot ako sa Quiapo, pag nag-cover ako dyan, ang ginagawa ng yung ibang tindero, tinatago yung kanilang mga paninda kapag may mga polis. Then kapag walang polis, saka inilalabas. Ano ho ang inyong intervention? Ano ho ang solusyon niyo para sa mga ganong butos ng ilang mga tindero? Alam mo na, sabihin natin, yung presensya ng kapulisan natin mataas dyan kaya po ang PCP commander dyan, si Major Sergio. At kung mapapansin nga natin, hindi lang yung, sabi natin, yung foot patrol sa mga kalsada, nakikita natin gumagamit din sila ng mga drone patrol. Makikita natin pati taas, i-check natin yung aloy ng mga sakyan. Tuloy din, siyempre, yung mga kababayan natin. Pero ganun po man, sabi nga, katulad ng binanggit mo, talaga sabi nga natin yung mga ganong bagay at tawag na guerrilla strategy, diba? Yung tinatago, hindi makikita. Pero kung meron tayo mga kababayan na may malasakit at gustong tumulong para sabi nga masawatan natin yung mga ganitong illegal activities, malaking tulong sa atin. Sabi nga, hindi lang makakagani lang ng pulisan. Kailangan tulong din ng ating mga kababayan. Alright, with that, Tambay Police Major Philip Ines, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Spot Report. Ingat po kayo palagi, sir. Thank you, Major. Thank you. Yes, Sir Jim, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Tuloy sa ngalan ng aming GPSP, ng aming Regional Director ng STSP at ng aming District Director na tinatawag namin punong Tagatimon, Brigadier Arnold Jensen de Santiago. Makakasag po kayo sa mabilis na nararamdaman at servisyo para mismo para sa madaling. Ayun, thank you very much, sir. Mag-iingat palagi, mag-iingat. TTTCMM, numero 1 sa aksyon. Pangatlong Arnold na yun, partner, na yung PD. Oo nga Parang pattern nata ng PNP. Kaya sa mga full kernel na mag-1 star, At may Arnold. pag Arnold ang pangalan nyo, kung may pag-asa ko kayo sir. Una dyan, si Arnold Thomas Ibay. Tapos sinundan ni Arnold Abad. Ngayon ni Arnold Santiago. Yan. Triple A. Pasalamat sila at matanda na si Arnold Schwarzenegger. Ayun! Matinig din yan, partner. Hindi ba? Anyway, partner,
hindi ko kagad nabasa kasi ito, Ano Pakter yan? Danny Ano Piedad yan? eh. Ano yan? Ang kasama niya palang nanonood, ni Danny Piedad, ay kanyang misis sa si Lynn Piedad. Aba. At yung kanyang nanay na napakabait partner, si Nanay Morena. At si mga anak niya, partner, mga kokit ito mga ito eh. Si Family Patangkan, bonding partner, naman pala matangkan ito, ito mga ito. Si Daryl at si Daphne, yung mga anak ni Danny Piedad, yung dati kong cameraman. Magandang ito Mula dyan sa Batangas, Lipa. Piedad family. Yeah, Mula sa, nanonood sila. ano? Batangas, ano? Lipa, Batangas, partner. Masarap ang kape dyan, nakaw. Kilala ko yan si Paknganda. Hanggang alas 9 pa naman tayo partner eh. Baka makaabot yung kape mo na sa Batangas. Anyway, magbabalik ko po sa Spot Report makalipas ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo sa oras na 8:40. Oras sa sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Kitang-kita ang ebidensya. Spot Report sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex de Conduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 Siya ng lagundi ano. capsule ay mabibili sa pangunahing Yeah, liga o hirap drugstore na ka. malapit sa inyo. Sa dulo, unahan na. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. In 300 meters, make a slight right onto the H-Max Avenue towards Santa Mesa, CM Rectangle. In 100 meters, make a slight right. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at natatas mga idol, chika, kasama ang cute at lovable na papa, Mama Awel Pan, at Mama Joy Oka. Alam na din! Alam na din! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Continue for 600 meters, then turn right onto G2 Street. Bumabalitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Continue straight at this traffic light. Kabatan ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Ay balita mo na ulit sa labas ng Impilan. Ay LRTA nilinaw na pinalipat lamang ng train ang mga binababang pasahero sa Vima Bus Station ng LRT2. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Aba, Bert, pakilinaw nga ito. LRT nilinaw na Linefield Transit Authority ang nakakatiwa sa LRT Line 2 na pinalipat lamang ng susunod na tren ang mga pinababang pasahero. Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, turn right. ICLRT Administrator Colonel Fernando Cabrera, nakaranas ng technical issue ang tren kaya pinababa at pinalipat ang susunod na tren ang mga pasahero para matiyak ang kanilang kaligtasan. Dagdag pa ni Cabrera, walang pagkaantala sa buong operasyon ng LRT2 at pinigit pong normal operation sa buong linya. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol for Dizon at DZMM. Sige, Bert Dizon. Samantala, motion naman ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Bacanan para sa voluntary inhibition ng mga maestrado
ito abay pinasura ho ng korte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Marlene, dati pinasura ng 6th Division sa Sandigan Bayan ang gusto ni Dating Public Works and Highways Undersecretary Gerald Pacanan na mag-inibig sa pagdinig ng kanyang kaso ang mga maestrado ng dibisyon. Sa 21 pahay ng resolusyon, ang pagbasura ay gusto ng kawalan ng merito ng petisyon matapos sabi ko si Pacanan na patunayan ang kanyang aligasyon na may pagdinig o bias sa mga maestrado laban sa kanya. Ganyan din ang korte na ang mga hindi favorable petisyon laban sa isang abogado ay hindi automatic na hulugan na may kinikilingan ng mga maestrado. Ayon sa resolusyon, walang naipakitang ebidensya si Pacanan na nagpapatunay ng may isda bias o kawalan ng pagiging dapat ng utom sa pag-awak. Ay, wow. Wow, gagaling nila. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Ay, balikan tayo dito sa Impilan, partner. Aba, naka-ready na sa Zoom. In 200 meters, turn right onto G Tourism Street. Ang CIO ng Canton City Police Station, partner. Kauna ito ng ano ba nangyari? Ay, yung incident ho ng pananaksak na isang 17-year-old sa kapwa po ng estudyante. Ito, itong kasong ating In 100 meters, turn right. school naganap. Parang sa isang lamay raw. Nagkita sila doon. Ang buong detalye, kaya pala kay Lieutenant Jovelyn Antalan. Hello po, Lieutenant, for info at your spot report. Nagdali po. Yes, sir. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon po. So, on behalf po ng ating Chief of Police ng Canton City Police Station, Magic Police Lieutenant Colonel Rodel Del Castillo. So, binabati po kayong lahat ng Continue for 800 meters, then turn right onto Hebrew Street. Ma'am, hingi po ka ba ng detalye dito po sa insidente? Nagkaroon daw po ng pananaksak at ang involved ay isang 17 years old at kapwa estudyante raw ang sinaksak din sa laban. Ano ho ang nangyari? Ma'am? Yes, ma'am. Go ahead. Bali, yes po. Sige po. So, kanina nga po, madaling araw ng mga Continue straight at this traffic light. madaling araw nung nakatanggap na po kami ng lahat ng sa isang insidente ng pananaksak na naganap na po sa barangay Panginoon, Quezon City. Agad na po sinulo ng mga tauhan ng biktima ito. Pagdating na po sa lugar at napag-alaman ng biktima ay isang lalaki na 18 years old po na residente rin ng nasabing lugar. Samantala, ang suspect din po ay napag-alaman din na isang minor de edad na residente rin po ng karating barangay lang po ng nasabing lugar. Batay po sa paunang investigasyon ayon sa isang saksi na residente rin na nasabing lugar. Continue straight at the first traffic light. Then, in 500 meters, turn right. Parking sa isang subor na namatay na kanilang bahay na po nang dumating ang suspect na bigla nitong yung tinatip po yung balikat ng nakaupong biktima, sir. At yung ulitin nga po niyang pagkasiulit ito ay dinalitan naman po ito ng isang suntok sa dibdib ng itong biktima, sir. At doon nga po ay hindi niya inaasahan na itong suspect pala ay may dagang kutsilyo at isinaksak na po dito sa kanya pong itong inilabas at isinaksak na po dito at nagmaan sa dibdib at meron din pong sugat na natamo sa kamay ng biktima po at itinugod yung biktima sa pinakamalapit na hospital sa Canton City Hospital para sa agarang lunas na po, pero dahil nga po sa nahihirapan siyang pumila kaya agad din po Excuse me. Ano ho itong suspect at victim? Magkakalala ba talaga sila? O ano po, nakita lang sa lamay? Kapit-bahay lang mo ba? Actually, ma'am, according na po sa kasi na
Magkano-ano ho sila, ma'am? Bali magkakilala lang according doon po sa information. Hindi po sila yung kung may sariling grupo din po kasi yung biktima at saka nung pinotes. Sa investigation, may dati na silang away ba? Bago na uwi ko doon? Kasi bakit naman agad-agad nasasaksak? At saka baka may dalang paraksa. Yes ma'am, according naman po doon sa nakausap namin na mga kaibigan. Ayos ah. Ang sweet nila pero wala silang pakialam sa mga ano nila. Kumbaga nag-abot sila doon sa lamay na naman, ano. Continue straight at the first intersection. Then, in 30 meters, turn right. Turn right onto Negro Street. Hindi naman hindi naman yung parang Wala namang away ng grupo po, hindi naman po. Yung parang meron lang hindi In nagkakaunawaan. 100 meters, you will arrive at your destination. Pero parang ano, no, hindi lang ho dyan sa kanton eh, kahit ho sa lahat ho ng parte ng, ito nga partner, si Tina Molina Virginia, si Ate Nina, sabi niya nakakabahala yung mga sunod-sunod na karahasan na sa school, mga estudyante ho, involved eh, grabe ho, ano. Sunod yung karahasan eh. Oo, puro mga minor de edad, sabay kami ho eh, sa programa ho, kung maging siguro pati si Tiniente Andalan eh, siguro aapila rin mo tayo sa mga magulang din, ano, sa mga guardian, Tiniente, di ba? Have arrived at your destination. Sabi nung ako'y 18, Pero po? ako'y 18 anyos, so 17 anyos ako eh. Tutok ako sa pag-aaral, partner. At saka takot ako sa magulang ko, partner. Noon, hindi ba, Lieutenant? Yes po, malaki talaga yung papel ng mga magulang sa mga ganitong pag-monitor po sa mga anak nila. Yung dapat po hindi nila hinahayaan yung Ma'am, anong bubutasan nito? lumalabas ang gusto nila. Pwede po kung kayong anong gusto nilang balik oras at niya. babalik Balik na lang ano? Pagpa-Espanya no? Apo, ibalik niyo po yan. Pwede po dito. Opo ma'am. Sige po. Salamat po. Ingat po. God bless po. I-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paano po muna pa samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po? John M. Continue straight at the first intersection. Then, in 100 meters, turn right. In 100 meters, turn right, then in 60 meters, make a slight left. Ay, ayan. Paano po?